Sa halip na magdiwang, masama raw ang loob ng valedictorian ng Santo Niño Parochial School sa Quezon City. Magkaibigan daw kasi sila nang kumekwestiyon sa kanya na salutatorian na naglabas ng hinaing sa kanyang graduation speech. Nakatutok si Cara David. Ito ang pinag-uusapang video ng speech ng salutatorian ng Santo Niño Parochial School sa Quezon City na si Crisel Malyari. Ngunit, sa pagdating ko rito, naglaho ang kulangkan na sisimula sana sa aking tagumpay. Naglaho nga o sadyang thank you very much, Miss Crisel Malyari. Sa isang bahagi ng speech, sinubok siyang putulin ng isa sa mga guro pero hindi nagpapigil si Crisel na may nais ipunto sa kanyang talumpati. Maraming tao ang bulag-bulagan sa isang sistema ng kami at kagulag-bulag. Ngunit hindi ko ito tularan. Pinaglaban ko sa tingin ko ay tama. Nanindigan ako bilang isang Pilipino na parang Crisel kahit stop. Thank you very much. Sa huli, hindi na rin natapos ni Crisel ang kanyang speech. Nakausap ko si Crisel kanina. Aniya, paraan daw niya ito para ilabas ang galit sa kanyang eskwelahan dahil hindi siya sang-ayon sa resulta ng pag-compute ng grades na nagresulta sa kanyang pagiging salutatorian. Hindi rin daw siya pinayagang makita ang komputasyon ng grades ng kanilang valedictorian. Hindi ko naman po sinasabi na dapat ako yung valedictorian. Ang gusto ko lang naman po yung makita po kung paano po yung pagko-compute po nila ng grade ko. So sa tingin mo ba dinaya yung computation ng grades? Natuntun ko rin kanina ang valedictorian ng eskwelahan na sa kanyang hiling ay itatago natin sa pangalang Diana. Bilang valedictorian ng kanilang eskwelahan, ito sana ang panahon para magdiwang si Diana. Pero sa halip, nagmumukmok sa sama ng loob ang dalaga. Magkaibigan daw si Diana at Crisel. Pero sabi ni Diana, likas na competitive raw si Crisel. Sana, Crisel, you learn to accept na if hindi naman para sa'yo, huwag mo sanang sirain yung reputation ng school kasi maraming nasasaktan. Sabi naman ng pamunuan ng Santo Niño Parochial School, pinigilan nila ang speech ni Crisel dahil hindi raw iyon ang kanyang isinumiting talumpati bago ang araw ng pagtatapos. Mariin ding itinanggi ng eskwelahan na may pandarayang naganap sa computation ng grades. Ipinakita na rin daw nila dati sa ama ni Crisel ang komputasyon ng grado nito. Pero gusto raw nito na makita rin ang komputasyon ng grado ng valedictorian, bagay na hindi raw nila magagawa ng walang pahintulot ni Diana. Ang aming pong eskwelahan ay naninindigan na walang hocus-pocus na naganap. Kung ano lang po ang nakuha ng bata, yun po ang in-encode ng mga teachers. Handa naman daw si Diana na iparecompute muli ang grades nila para mawala na ang anumang pagdududa. Wala pong ginagawang mali yung school, lalo na po yung family ko na binayaran daw po para maging valedictorian. Ganun po, hindi naman po kami ganun kayaman para magbayad po para lang maging valedictorian. Itinatanggi naman ni Crisel na naipakita sa kanya ang komputasyon ng kanyang grades, pero wala na raw silang interes na maghabol o magdemanda. Wala naman po kaming balak na kasuhan po ng kasing school. Gusto lang naman po namin yung baguhin po nila yung system nila na may pinapaboran po sila. Ayon naman kay Assistant Secretary Tonisito Umali ng Department of Education, pinaiimbestigahan na daw nila ang kaso na ito. Aalamin daw nila kung may transparency nga ba sa computation ng grades ng mga bata. Tiniyak naman niya na magiging patas ang kanilang investigasyon. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.